point na tinanggap mo siya sa sarili mo, bumangon ka muli, magpatuloy ka. I think hindi lahat is nakakarating dito. Maraming business startup na sinubukan lang na hanggang 3 taon. Then nagbigay na sila sa sarili nila. Kapag 3 years hindi ito nag-success, hindi ito nag-work, balik na naman ako ng other business. Balik stock, hindi na pumapasok, hindi na maximize yung oras ng trabaho. Doon kami nagkaroon ng sabi kay Kuya, adapt natin yung ginagawa namin sa Japan. Every morning nagkakaroon ng toolbox meeting. Kaya kayo kasi, bilang matanda si Kuya, hindi nawawala yung respeto. Pagdating sa decision making, So, hi guys, no? So, welcome to our podcast, no? Ng ating channel, no? So, itong podcast ito, ginagawa natin, no? Para mas magbigay ng enlightenment sa mga gusto magnegosyo. Hingi tayo syempre ng advice sa ating makakasama today, no? Sa ating podcast. And, yan, papakilala ko lang sa inyo ang Coson Brothers, si Sir Melvin, Sir Kerwin. Tama ba? Sir. So magkapatid po sila, no, sa isang negosyo, no? So doon naman sa ating sa ating production, papakilala naman nila yung business nila. Kung gusto niyo pang mas makilala yung business nila, puntahan niyo sa ating channel sa Ant Construction, no? So para mas makilala niyo yung business nila. Pero ngayon, ang itatakil natin is yung paano ba talaga nagsimula ang isang Coson o ang Hoson. O paano nagsimula ang magkapatid sa pag-establish ng negosyo, and ano yung mga napagdaanan nila, and up to this point hindi sila surviving, but they are tawag dito ay improving day by day, and mas gumaganda yung negosyo nila. Ano yung sekreto nila, no? So yes sir, yan ang tanong ko sa inyo, no? And ulitin natin doon sa aspect, nag-umpisa si Hoson sa father niyo po. Yes. Tama? Father niyo talaga, yun ang kanyang parang magiging pangkabuhayan, nag-repair tayo ng furnitures, no? Syempre as we grow old, sa inyo po, nakita niyo siya ng opportunity, di ba? Kasi syempre bilang mga anak, nakikita natin yung father natin, ito yung pinagkakabalahan. Tayo naman na younger generations, no, mga bata pa naman tayo dyan, no, na meron pang ikakalaki itong negosyong to. So doon na nagsimula si Hoson, no? Nag-umpisa yan sa metal, nagkaroon na tayo ng furniture. Pero in the essence, sir, no, ng pagninegosyo, bakit mo sinimulan si Hoson? At what age, sir, ka nagsimula? I think po noon 27 or 28 po ako noon. Na nagsimula, that was 2018. Ako 17, 18 after po design. Anong industry ka galing? Bago ka napasok sa pagninegosyo? Yes po. Ako po ay nasa recruitment agency locally po. So, nagdadala po kami ng mga tao, nagsusupply po kami ng manpower sa mga private company. So parang HR? Yes po, nasa HR side po ako na kung saan ako po yung namamagitan, ako po yung nagre-represent from agency namin dun sa client company po. Si Sir Terwin ay mas bata? Yes po, na po ang sumunod sa akin. Saan ka naman galing, sir, bago ka nahikayat ni bossing na sumama sa kanya? bali siya ang totoo talaga niya, kami muna tatay yung magkatrabaho. Yung totoo yung tatay na nag-welding. Kasi sa amin magkakapatid, ako yung nag-aral ng welding ng 1 year. Then si kuya nasa trabaho pa sa office. Then nag-apply ako ng abroad. Pagka-apply ko na abroad sa Japan, si kuya naman yung pumalit sa akin. Then ang naging usapan namin, yung naging proposal about sa paggawa ng bed frame, ako po yung nag-finance sa mga kailangang biling gamit. So, ibig sabihin, sir, nasa abroad ka na to, nung tayo na to. Tapos, nung nag-quit ka, sir, ng trabaho, kumbaga, binabatuhan mo si Kerwin sa abroad ng idea, tapos dahil kulang sa pondo, ikaw ang nagpupondo. Yes po, sir. Diba? So parang, ang lang, na-amaze na ako sa mga ganong story. Actually, marami naman ganong story na magkakapatid. So pero, dadako tayo doon. Then, after nun, sir, when did you decide na umuwi? Yeah, after 5 years, hindi naman, ang inis po si John, sir, yung mga magulang ko, tumatanda. Yes, So, parang nawawalan ako ng time na makasama sila. So, sapat na yung 5 taon para makapag-ipon na naman medyo na tayo na naman ni Kuya yung negosyo na lumalakad. Then, nag-decide na kami ni Kuya na pagtulungan na yung negosyo. Kasi, anong year ka, sir, bumalik? 2021, 22. So nauna ka mag-abroad. Opo. Kay kuya mo. So yun, so parang nakikita natin yung transition lang kung paano talaga nag-evolve si Hoson. Ayun, sir, ang inaano ko, sir, kung isipin natin, parehas kasi kayo nang galing sa corporate world. Isang local, isang abroad. Paano nyo na-adapt yung pagninegosyo bilang isang dating trabahador? Sa akin po, ang isa po sa pinapapasalamat ko dahil na-develop po sa akin yung pag-usap sa mga tao. Iba-ibang tao po yung nakakasalamuhan ko everyday.
nasubukan ko na po mag-handle ng 200 employees at the same time po. Then, bukod po doon sa mga empleyado po na dinedeploy namin, ako rin po ang maharap sa mga client company na kung saan binil po ako ng agency po namin, ng company po na pinanggalingan ko, kung paano po ang dapat at yung tamang pakikipag-usap sa client na hindi po makakompromise po yung reputation po nila. And then, simula po nung time na yon is yung paghahangad ko din po na magkaroon po ng sarili. Given po na may family business na po kami, but nasa survival stage lang po kasi ang ako dun sa fabrication shop namin. Matanggap lang kami ng mga kahit na anong pa pwedeng ka-welding. But nakita ko po na mas bigger future po kasi kung saan baka may magawa po ako since ako po ay nanggaling sa corporate world. So, ganun po siya. Ikaw, Boss Kerwin, ano bang naging trabaho mo sa abroad and paano mo siya na-apply doon sa pagtatayo nyo ni boss, ni kuya mo ng sarili niya? Bale sir, nag-background ako talaga ako sa pag-welding. Then naging trabaho ko sa Japan, steelman. Pero ang mas nadala ko dito from Japan, hanggang sa Pilipinas, yung oras. Kasi sa Japan talaga yung minuto kasi yung binabayaran dyan yung oras eh. So nakita ko, pag uwi ko dito sa Pilipinas, yun ang nakita ko na parang wala sa household na yung mga staff, hindi na pumapasok, hindi na maximize yung oras ng trabaho. Doon kami nagkaroon ng sabi kay kuya, adapt natin yung ginagawa namin sa Japan. Every morning nagkakaroon ng toolbox meeting. I-align natin yung mga tao kung ano yung goal na kailangan tapusin. Kasi kung hindi mo sila i-align kung ano yung kailangan nating tapos sa maghapon, yung oras na masayang, mawawala kasi talaga. At di rin malalaman ng tao na may oras pa tayong kailangan habulin. Meron pa tayong oras na kailangan tapusin. So, yan no. So, kung mapapansin nyo, bakit ko tinanong? Para ma-relate sa mga sa mga employees diyan na hindi nila sineseryoso yung trabaho nila, 'di ba? Kasi maa-adapt mo 'yan eh, 'di ba? If you take your job seriously, sir, maa-adapt mo 'yan, 'di ba? Na hindi na iisip ng iba na empleyado na lang ako. Kung empleyado ka mag-isip, talagang empleyado ka, di ba? Pero kung may malasakit ka sa pinagtatrabahuan mo at sa sarili mo, maa-adapt mo siya. Yun ang hindi nakikita ng iba eh. Nadadala mo na pala yung skills and talent and lesson sa trabaho kung i-apply mo siya sa negosyo. Yun ang hindi nakikita kasi ng iba. Ano ang importante, napansin ko dito? Relationship and time. Upon observation, no? Yung kasi importante sa pag-negosyo, relationship mo with the client. If you know how to deal with clients, babalik kasi yan. Kung paano mo sila alagaan, paano mo sila bigyan ng magandang produkto, magandang serbisyo, babalik at babalik siya yan. Kay Sir Kerwin naman, time. Sa akin, napaka-importante ng time. Actually, kung hindi ka rin marunong mag-set ng time, mababaliwala lahat. Bakit? Wala kang hinahabol na time, wala kang... Labo-labo lahat sa'yo kung hindi ka marunong maglaro ng oras. Actually, yung mga binanggit ko, napakamahirap nun. Napakamahirap gawin yun sa isang negosyo. Pero hindi mo alam, nagagawa mo na pala siya nung trabaho ka. Nung nagtatrabaho ka. Yun ang hindi nagigets nung iba sa pagtatrabaho. Kaya ang iba, yung mga nagpipetiks-petiks dyan sa trabaho, yan ang nahihirapan mag-adapt sa bagong environment. Kaya, kung napansin nyo, nung nag-transition sila, ako sa nakikita ko, Sarah, hindi kayo masyadong nahirapan eh. Bakit? In-apply nyo lang naman yung natutunan nyo sa years of pagtatrabaho in and out of the Philippines, di ba? Kumbaga, ang ano pa nga ito, natututo tayo sa ibang culture, hindi sa sarili nating kultura, di ba? Pero kaya pala natin i-apply. Bakit hindi nagagawa ng iba? Kaya nasasabi ko na ang pagnegosyo ay, I think para sa lahat. It's just a matter of thinking, di ba, sir? Yun ang ano natin. So, siyempre yan siya, nag-usap na kayo, na nakauwi na si sir. Ano yung mga naging struggles nyo nung humiwalay kayo? Kasi si father nyo, may mga setup sarili ng clientele yan, diba? Paano nyo naman na-build yung sa inyo as magkapatid? During the time po na si Kerwin ay nasa abroad pa po noon. So, ako po ang nasa actual na pangyayari dito. Ako ang on-site. So, ako po ang nag-manage ng lahat. Then, in-update ko na lang po siya. Naging challenge po sa akin, syempre po, una-una yung pag-handle ng tao. Bukod po doon is yung paano po namin ma-establish or sustain po yung pangangailangan po ng business. Dumating po sa point talaga na nalugi din po kami. But still, ginamit po namin yun para makabangon muli. At patuloy po kami na tumatayo pa rin po dito sa Hotran. During the time po na dumating na siya dito, mas nakita ko po na iba pala kapag hindi ikaw lang mag-isa ang kumikilos para sa lahat. Nandyan po yung nagkaroon na po kami ng division of tasks na kung saan mas may kanya-kanya na po kaming gagampanan dito sa business at gagamitin po namin yung mga tamang tao upang nang sa ganoon, mapatakbo po namin nang hindi naman masasabi na sobrang smooth but nang tuloy-tuloy na ano man yung mga challenges na darating sa business is ready kami and prepare. Pero alam mo sir, yan din yung natutunan ko sa, I had multiple businesses na. Pero natutunan ko kasi sa pagnenegosyo. The moment you think you can do it alone, you're doing it wrong. Oo po yan. Yan ang natutunan ko sa pagnenegosyo. Kasi akala ko noon, nung
nung ako nag-uumpisa sa construction, ako lahat eh. Ako namimili, ako nagbibigay ng quotation, ako nakikipag-meeting, ako lahat. Ang sakit sa ulo. Yes, ma'am. Di ba? So, yun ang the moment yan. Gaya ng sabi mo, sir, nagkaroon tayo ng task, nagkaroon tayo ng tiwala doon sa mga taong binigyan natin ng task, doon na tayo nagkakaroon ng tawag natin na leverage. Di ba, sir? So, yun, sir, yung downfall nyo, then yung pag-angat nyo sa negosyo, paano kayo nagtuloy-tuloy pa? Ano pang naging, as magkapatid, ano yung mga, nagkaroon ba kayo ng issue bilang magkapatid? Give us an idea lang. Sa akin kasi, bilang matanda si Kuya, hindi nawawala yung respeto. Pagdating sa decision making, dahil siya yung marong mas galing sa akin, ito yung pinapakinggan ko. Pero kung halimbawa hindi na balance at parang hindi naman tama yung nagiging decision ni Kuya, doon ako self pumapasok. Kuya, parang hindi yata tama, mali. Parang medyo exage na yung nagiging decision mo. Baka pwede pakinggan mo to, i-advise ko, baka mag-meet tayo dito. Ito yung gawin natin. Kasi kung mangyayari sa akin ni Kuya, isa lang yung susunod, parang hindi ko sinabi na siya ang manguna lagi. Pero kailangan ko talaga sa isang, kung mag-partners kayo, meron mga balance. At nakita ko, dun sa pagiging magkapatid namin, mas lumalim pa kami sa ganun. Hindi kasi kami nagmamatter about sa money, kung paano yung, ano yung kikitain natin Kung ano yung paghahatian natin after ng project. Kung paano natin serve yung project na maganda at ang satisfied ba natin si client. Yun na yung pinaka-reward namin ni Kuya pag nakakuha namin yung ganun goal. Parang ang hirap nun so. Kaya medyo I'm dealing with the partnership of being siblings. No? Kasi bihira kasi ako nakakita ng, let's admit, mag-asawa nga nag-aaway sa negosyo, di ba? Kasi sa matter of, talagang pinagpulot-tulot niyan is money, decision making. Yan ang nagiging hindrance sa negosyo, di ba? Kung di kayo nagkasundo sa pera, hindi kayo nagkasundo sa decision making, talagang mag-aaway kayo. Pero ang galing lang, na-amaze na ako sa negosyante na bihira ako makakita or makausap ng magkapatid. Dalawa pa kayo, parehas pa kayong lalaki na nagkakasundo. And siyempre, yun nga sabi mo sir, respeto. When you give someone respect, it reciprocates Hindi mo kailangang hingiin yan Binibigay din siya yun ng kusa. Diba? Yun ang nagiging natin sa pagninegosyo, diba? Kumbaga, respeto sa partners, respeto sa mga kliyente. Pangit man yan, pangit man ang trato sa'yo. Actually, kasama yun sir, kasi even ako, tayo siya, presidente tayo ng kumpanya, diba? Dito sa ating mundo o sa ating tao, boss tayo. Pero let's admit, pagkaharap natin si kliyente, opo. Yes. Opo. Tango lang tayo ng tango. That's the reality na pagninegosyo. Kasi ako naman, may mga saying kasi ako sir na natutunan din na parang, sige sa'yo na yabang mo, akin na pera mo. Diba? Parang, as long as I can deliver, okay lang. Okay lang na medyo i-down mo ako, okay lang. Pero wag to the extent na nagkakasiraan na tayo. May ibang matter na kasi yun. Yung ganung bagay. At least, sir, na-build up niyo yung tiwala. Nagtiwala ka sa kuya mo, no? And ikaw naman, sir, you learn to listen na, kasi may mga ganun na, porque panganay ako Ako kailangan pakinggan nyo May mga, may mga senaryo din kasi, sir, na pag mas mayaman, minsan ganun kahit bata, mas bata, sir, pero mas mayaman, mas may boses sa pamilya The reality, may ganun talaga. Diba? Kaya, bihira makakita ng magkasundo kayo na magkapatid in terms of relationship, no? Kasi yun talaga ang hirap i-build. Negosyo madaling itayo. Pero yung makakasama mo sa negosyo, mahirap Tatagal ba kayo? Yes, 1 taon, 5 taon. Ang hirap makaharap ng ganung partner, sir. Which is, bihira lang ng ganun na nagkakasundo talaga kayo. Ano yung tips nyo sa magnenegosyo na, kasi ganun kasi talaga kunyari, may nakakaangat, gustong tulungan yung medyo nasa baba na kapatid. Ano yung may advice nyo na, gusto ko mag-create kami ng ganitong mundo magkapatid kasi ito na yung kinalakihan namin. Maraming pamilya na ito na yung kinalakihan ng negosyo, wala magtutuloy. Si panganay gustong tumayo na ituloy yung negosyo, ibang kapatid, ayaw naman. Pero mga kapatid, alam mo na, tamad or whatsoever. Anong may papayo nyo based on experience na ganong senaryo? Ako po, I think dahil po, malaking contribution po siguro yung pinalaki po kami ng magulang namin na kung saan darating sa oras, darating yung time na kayo-kayong 4 na lang, magdadamayan dyan. Ngayon, pinanghawakan ko po, to be honest, for myself, yung ganong sinabi ni nanay at tatay. Darating ang pagkakataon, kayong 4 na lang. Kung magkakasiraan pa kayo, sino na lang ang magdadamayan? Then, in-apply po namin yun sa business. Dinesign ko po or kumbaga, minotivate ko po ang bawat isa sa amin na kung sino man yung may kakayahan na manguna, not dahil panganay ako, kundi mas pinakita ko po sa mga kapatid ko na kaya kong maging pangalawang magulang sa kanila. At mula po doon sa sinabi ko na yun, commitment ko po yun sa sarili ko na nagdala ko po sa business na until now, hindi lamang po palagi ako dapat masunod. So, dinown ko po yung sarili ko na kung saan, or sinet ko po yung sarili ko na kailangan leader
leader ang maging foundation ko sa sarili ko at hindi tao na merong sariling salita at yun lang ang kailangang masunod. Bukod po doon, pinakita ko po kay Kerwin yung opportunity nung sisimulan naming idea na kung saan sandali lang tayo na magsasakripisyo but in a long run, meron tayong maipapasa sa susunod na generation sa atin. Dahil majority naman po for sure, I think, yung mga nagbi-business ay gusto talaga ipasa. Hindi lamang po maybe nagsasucceed, but for sure po ako, yun yung una nilang pinipicture. Una nilang tinitingnan talaga or gino-goal na kailangan makapagsimula ako o makapag-build ako ng legacy na ita-take ito ng aking family. Yeah. At until now po, yun pa rin po ang pinangahawakan namin ni Brother Kirk. Kung kaya tulong po kaming dalawa na sineset po itong business dahil may pamilya po siya, may pamilya din po ako. At I think isa po yun sa nakatulong po sa amin. Kung kaya patuloy po kami na kumikilos ng balanse na hindi lang dahil sa magkapatid kami, dahil para dun sa goal namin in the future na magkaroon ng maipapasa na legacy sa aming pamilya. Actually, sir, ganyan din naman yung goal ko na maipasa. That's how a true businessman think, no? Yung future, hindi yung paano kikitain ko bukas, magkano kikitain ko bukas. That's only short term, di ba? Yung long term kasi na iniisip natin as negosyante, kagaya ko, yung future nga, ano si Hoson? Ano si Aquino Entahay in the future? Kasi tayo, sir, tayo lang naman yung magtutulay nun eh. Yes. Pero let's admit, sir, daban, sumusunod na lang sa atin yan. Tama? Hindi muna tinitingnan magkano kinita mo. Ang mangyayari nga, pag natapos mo yung project, you created a legacy. You created a history, di ba? Pero behind that, nandyan na yung pera. Pero hindi kayo rin nakikita ng iba, yung hard work mo bago mo makuha yun eh. Di ba? Yun ang hindi nakikita ng iba na akala nila pag may ganitong negosyo, daus-dus na yung pera, di ba? Parang dumadating na lang. Pero hindi kasi nila nakikita yung sakit sa ulo, yung pagod, yung puyat, delivery, sumasama tayo, di ba? Yun ang hindi nila nakikita. Which is, pag nagawa kasi natin yung legacy na yun, kagaya ng chef, you created a team. You leverage. Diba? So at the end of the day, mababalansin na natin lahat. Diba? Maaayos na natin lahat. Pero during those days, sir, ano yung pinaka naging struggle nyo bilang magkapatid o bilang negosyante? Ano yung pinaka, yung hindi nakikita behind the scenes na gusto nyo ma-share? Parang, sir, ang pagkawala ng tatay. Kahit nakabuhol yung tatay namin, kailangan namin isa din trabaho na naipangako namin sa kliyente namin. Hindi kami nagkaroon ng oras para magkaroon ng yung lungkot or kalamhati. Kasi may napangako kami kliyente na kailangan nilang yung project ngayon. Kasi hindi mo nang pwedeng lemon sa kliyente na namatayan ako. Baka sila din mismo sa kliyente nila. Namatay ako sa supplier ko, paano gagawin? Talagang hinarap namin yun. Ginawa namin ni Pedro, tapusin natin ito ng mas mabilis. Usapin natin yung team, makisuyo tayo. Mga bro, mga brother, tapusin natin to para kami naman kami ni Kuya. So, kami ng time. Tawagin sandali ng magulang namin, ng mga kasama namin. Pero ako, sir, nakita ko sa social media yun, sir. Diba, parang balak ko pa sana pumunta, hindi lang ako nakapunta pa. Pero nag-message naman ako, sir, diba, na nakita ko yun, pero alam niyo yung mga detailed na gano'n bilang negosyante, hindi na kasi nakikita yan on the scene. Diba? Yan yung mga sacrifices as business owner na we had to do kasi hindi lang sarili namin na nakadepende. Hindi, kumbaga, kung empleyado ka kasi, pag hindi ka pumasok, okay lang eh. Pero kung totoong empleyado ka, alam mo yung mga nakabinbin na trabaho sa'yo. Diba? Alam mo yung mga naiwan mong trabaho. Maswerte ka kung may boss kang maintindihin to understand the situation. Pero as negosyante, kahit na umabsent ng tao natin, we still have to deliver. Gagawa tayo ng paraan. Kagaya sa inyo, sir, hindi naman tao na wala. Someone who made the foundation to create kung sino kayo ngayon. Tama po ba? So, kumbaga, ang hirap din no, na sinong unay mo kliyente, pamilya, tatay, ang hirap bumalanse. Yan ang tinatawag natin na mental toughness. Kumbaga, you have to think critically or prioritize kung sino yung unahin mo. Diba? Kasi pag binitaw mo si kliyente, unahin mo yung emosyon mo. Dalawa lang yan. It's either makuha mo yung emosyon mo na gusto mo mailabas or si kliyente lalabas sa'yo. That's the reality ng pagninegosyo natin. So, bilang negosyo, we have to think rationally, not emotionally. Yan ang pinaka-advantage ng mga maagang nagsimula. Sa generation kasi ngayon, sir, I don't know kung napapansin nyo sa mga Gen Z or whatsoever na generation na meron ngayon. Parang nahihinaan ako sa kanila. Parang ang hina ng loob nila to try things out, to figure things out. Parang pag may dumating, okay, stop, ayoko na. Parang gano'n na sila. Pero sa generation natin, sir, na alam mo yun, 90s, napaka-strong independent natin. Kasi actually, swerte yung generation na yun eh. Bakit? Kasi yung generation natin, yung nag-create in order for them to have magaan na buhay. Kagaya niyan, hindi magaan na buhay, or easy access to success. Ang dami ng privilege online. No? Not unlike ng panahon natin, gagapang tayo mag-apply, punta dito, punta yun. Wala namang
online on the 90s, sir. Di ba? Walang ano no. Nung graduate tayo, no, college day, early 2000s, wala namang walang online. Natuto tayong gawing bilog ang isang kwadradong bagay. Tama? Yun ang maganda sa ating generation, no? And sa ngayon, sir, ano bang maipapayo nyo sa mga younger generations na hindi na nila nakikita? I mean, hindi nila possible, hindi nila ma-experience, so possible, hindi nila makita because of reality na meron tayo ngayon, how easy to access everything. Anong mai-advise natin sa kanila? Ako po, yung magkamali. Kasi po, kung i-apply ko sa sarili kong buhay, nakarating kami dito nang wala namang blueprint eh. Yes. Walang konkretong plano. At ang naging fuel namin, kaya kami makarating dito, is yung palagi kami nagkakamali, and from the mistakes na nakuha namin is yung learning naman ng kapalit. Hindi mura ang magkamali, to be honest. Totoo, sir. Sa business, mas magkamali ka dyan. Value for money talaga. Yeah. Kumbaga, isang maling decision mo, maaaring mag-collapse yung buong foundation ng business. Yes. But yung point na tinanggap mo siya sa sarili mo, bumangon ka muli, magpatuloy ka. I think hindi lahat is nakakarating dito. Maraming business startup na sinubukan lang na hanggang 3 taon. Then nagbigay na sila sa sarili nila. Kapag 3 years hindi ito nag-success, hindi ito nag-work, balik na naman ako ng other business. Or balik na lang ako sa pagiging employee. Dito po sa amin, pinanindigan na namin ni Brother Kerwin na wala na talaga tong turning back. Ano man ang mangyari, hindi na tayo papayag na lahat ng binild natin from scratch ay pananatili na lang doon. Kailangan natin na i-work out na lang talaga to na para sa sarili natin. Ito na yun. Matagal man bago natin ma-achieve yung goal natin na sinasabi nilang success, but still, yung magpatuloy ang hirap talaga. Hindi talaga lahat ng business ay nakakarating na tumagal ng 5 taon mahigit. At to be honest, for me, kaya po nangyari to is dahil nga sa pagkakamali. So, kung ano man po yung pinaka-importanting may papayo ko po sa lahat ng startup, sa lahat ng gustong sumubok sa pagnenegosyo, given man kayo is nandyan na sa situation ninyo, magkamali lamang po kayo na magkamali. I'm sure po na from there po, meron pong kayong magagamit at makukuha na madadala po ninyo kung ano man po yung goal ninyo sa buhay. Yung kasi sir, ang hindi nakikita ng iba. Ang iba kasi sir, pag nagkamali, umihinto na eh. Pero hindi kasi nila sir nakikita. Yung sa pagkakamali nila na yun yung binayaran mo. Diba? You pay for your mistake and you learn from it. Diba? Yun yung kaya nga tawag namin yung tuition fee. Diba? Yun ang inaano namin. Parang nagbayad ka para magkamali, para matuto. Kasi the reality, yung mga school, you can fail, you can repeat. Parang sa school, ganun din yan eh. Pag nagkamali ka, you can ask for your professor to repeat the exam. Diba? Ganun din naman sa pagnenegosyo. Pag nagkamali ka sa client, sir, okay lang bang ulitin ko? Libre na lang. Diba? Ganun din naman sa school. Pag nagkamali ka, pag payagan ka, okay. Pag hindi ka pinayagan sa negosyo, okay lang din. Pero at least, next time you had the same scenario, alam mo na ngayon kung paano siya ito troubleshoot. Diba? Yun ang pinakamaganda dito, sir. No? Yun talagang pinakamagandang lesson dito. Failure. Huwag kayong matakot, madapa. Diba? Kasi ganun lang din eh. Yung kumbaga, yung word na failure, salita lang yan eh. Pero yung nagkamali ka, magtapak na dapa ka, anong ginagawa mo? Bumabangon. Hindi mo kailangan sabihin, pero automatic babangon ka. Diba? Ganun din sa pagkakamali sa pagnenegosyo. Automatic yan, alam mo na gagawin the next time you think. Diba? So, yan sir, I think thank you sa pag-unlock sa akin. Napakadaming learning sa natutunan. So, sana sa mga nanonood sa atin dyan, na marami rin kayong natutunan sa amin. No? Sa magkapatid na hoso na siya nagsimula. Ika nga, nung panahon, isipin mo na lang ho, nung panahon bumagsak sila, ang laki ho ng improvement nila ngayon. So, hindi ho rason na wala tayong pera, hindi rason na wala tayong experience. It's just a matter of mindset and kailan ka ulit tatapak or kailan ka tatapak. Marami nagtatanong sa atin, paano magsimula magnegosyo? Simulan mong tumapak. The best advice we could give sa inyo sa mga gusto magnegosyo, simulan mong tumapak. Kasi kung stationary ka, hindi ka uusan. Pero when you start to walk, after you walk, you're gonna run. Diba? Yun ang mga sunod natin dyan. So, yan sir, thank you very much sa time. Ang dami ko rin natutunan sa inyo. Ang dami kong, may mga kapatid. Marami ako natutunan in terms of relationship sa mga kapatid. And sir, maraming salamat no, sa inyo. So yan, ang Hoson Brothers, ang ating Hoson family, no, na katuwang natin yan sa ilang mga businesses natin and may mga ilan din ako nadulit sa kanya and yan, this is life, a new day, a new life.